Makisilong talo. May tulo ho kasi yung bubong namin. Yes! Naku mga kapuso, isang maulan na umaga. Maulan ba? Medyo, anyway, nag-uumpisa pa lang. Yes, at puno po ng basaan ng paggising namin sa inyo today. Ang kapistahan ni San Juan Bautista. Naku, magandang umaga mga kapuso. Webes na tayo, day 4 na tayo ng ating week-long mega celebration dito sa Unang Hirit. Aha, araw din po ng Maynila ngayon. Kaya sa mga nagkatrabaho, nag-aaral sa Maynila, wala kayong pasok dahil holiday ngayon. Again, sa Manila lang ha. Kung papasukin man kayo ng inyong mga bossing, aba, dapat doble pay ang ibayad sa inyo. Again, sa Manila lang. Yes, at kung kahapon po double celebration tayo ngayon, aba, tatlo-tatlo naman. Pero syempre, bago namin ihirit ang mga basahan sa iba't ibang panig ng bansa, eto muna ang mga bago nating makakakulitan ngayong umaga. Eto, kailangan ko lang sabihin mga gwapong kapuso natin. Mga kasama namin today, ang award-winning reporter na si Jiggy Manica! Right over there. Siyempre, at ang isa sa mga men who matter ng People Asia Magazine this year, Mr. Ivan Marino! Kuya! Kuya! Pandesal on me. On me. May pandesal tayo Congratulations, here. Ivan. Congratulations din sa dami ng award. Pero bagong lahat, ito muna ang ating breaking news. Narito po. Kapapasok lang po na balita, niyanig ng isang malakas na lindol ang Ontario-Quebec border region ng Canada. Kaninang mag-aalas 2 ng madaling araw oras po dito sa Pilipinas. Magnitude 5 ang naitalang lakas ng pagyanig sa Canada na dama hanggang sa lungsod ng Toronto at maging sa New York at Michigan State sa Amerika. Wala pa hong naiulat sa ngayon na grabing pinsala o mga nasawi o nasaktan sa insidente. Ang iba pang detalye ng lindol na yan, abangan nyo maya-maya lang. Samantala, narito naman ang mga balitang dapat niyong malaman, lalo na sa mga magulang dyan na hirap na po para igapang ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Aba, eto na naman ang hindi mamatay-matay na panukala. Eto nga pagkakaroon ng grade 7, okay, at 5th year. Grade 7 at 5th year po, narito ang hirit ng nagsusulong niya. Halos ho, wala nang bansa sa buong mundo na 10 years lang ang kanilang basic education. So ang nangyayari sa atin, yung first 2 years ng college are parang catch-up years for the years na hindi natin linagay sa basic education. Muli nga pong nabuhay ang suwestyon na dagdagan pa ng grade 7 ang elementary at 5th grade or 5th year sa high school. Paliwanag ng Philippine Business for Education at Education Nation, yan ay para makahabol tayo sa international standards ng edukasyon. Ayon naman sa Department of Education, pag-aralan nila ang panukala. Ang kaso, kailangan daw munang pagtuunan ng gobyerno ang pagdaragdag ng pondo sa sektor ng edukasyon na taunan na lang pinoproblema ang kakulangan sa pasilidad, sa teacher at sa iba pa, bago pa man magkaroon ng mga dagdag taon sa pag-aaral ng mga bata. Actually, iba merong grade 7, diba? Doon sa mga can afford talaga, may grade 7. Pero gusto 2 years ang dagdag so hanggang grade 8? Wow. Mas mga in the States kasi yung grade 12 eh. Sa totoo lang, di ba? Grade 1 to 12. So, Pero parang sakop na dapat na ng high school. So imagine pag graduate mo, ilang taon ka na, no? Oo. Plus. Kaya nila ginagawa ka yun na. kasi diba, hati-hati ngayong oras ngayon ng mga estudyante. Bilang shifting siya eh. Oo. Kaya pinapahaba na nila. Yun ba talaga ang sagot, yung pagdadagdag ng extra year? O dapat mas pasiksikin o mas implement yung tamang curriculum dun sa 4 years na nag-exist? It all boils down to yung kalidad ng Quality. edukasyon Quality. pa rin, diba? So I guess for the new administration, at least tutukan na nila, di ba? Dagdagan ng pondo para sa bagong paaralan at kung ano-ano pa. Actually kasi din yung
teacher-student ratio. It's Grabe na naman talaga, lumolobo na. Tingnan mo, Tingin ko, 100, 100. Tingin ko kung yun muna inayos, hindi mo kailangan magdagdag ng 1 year. Sana ma-adjust rin nila yung curriculum para hindi naman agad-agad madadagdagan ng extra years yung ating mga estudyante. Samantala, ito naman po ang hirit ng ating Chief Justice na nag-walkout nang hindi niya magustuhan ang isang tanong sa kanya ng mga taga-media. Narito ang kanyang hirit. I have not received any invitation. Paano naman tayo mag-attend, hindi tayo iniimbita? Yung ganyan po. Ano naman tanong mga ganyan? I'm not to leave it here. If you're going to start this, I'm not to go home again. Napikon po at nag-walkout si Chief Justice Renato Corona nang 2 beses ng kulitin ng media kung pupunta ba siya sa inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino. Una na kasing sinabi ni Corona na hindi naman siya imbitado, kaya nang tanungin muli kung pupunta siya ng kusa kahit walang imbitasyon, tumayo na at nag-walkout si Corona. Parang medyo understandable naman na sasama ang kanyang loob sa ganong klaseng tanong, di ba? Kasi alam naman ng lahat ng tao na tinanggihan siya ni President-elect Noynoy Aquino, tapos kukulitin mo pa siya sa press con, di ba? At saka hindi naman nga talaga siya imbitado. Ba't siya pupunta? Di ba meron ng ibang justice doon? Wag na. Actually, sabi ng inaugural committee, invited naman lahat. Kasi nga, lahat, ang legislative nandun, lahat, judiciary. Kaya lang siguro yung personal na invitation, baka hindi niya pa na. Tsaka na-single out siya na ayaw nga sa kanya eh, di ba? So, let it go. Actually, yung act lang naman na in-appoint siya. Di ba? Siya yung nagkataon na Pero I'm in-appoint. sure yung reporter, walang mali siya doon Para siguro nag-follow up lang siya na harmless question, may personal na tama kay Chief Justice. Kasi nga yun ang tradisyon na parati silang nandun tapos malaman natin. Samantala, narito naman po ang ambush interview sa ating susunod na Vice-Presidente na bali-balitang hindi raw tatanggap ng anumang posisyon sa gabinete ni President-elect Noynoy Aquino. May pagtatampo kaya siya? Ito ang hirit ni Vice President Jejomar Binay sa isyong yan. Lumalabas na news about yung private mo cabinet position. Is that correct? Sana ko. Hindi ka raw tatanggap ng cabinet position. Usapan na lang natin. Will you decline? Wala, tignan na lang muna natin yung dadating na araw. So, wala po so far ngayon. How did it go, sir, yung meeting po? May magkaibigan naman kami niyan. Kayaan naman kami ng buhay yan. Okay. So, sabi ko, it was more cordial and social. Wala masyadong Hindi po diretsong sinagot ni Vice President-elect Jejomar Binay ang mga tanong na yan ng media sa kung may tsak na siyang pwesto sa gabinete matapos ang pag-uusap. Pero sa text message sa GMA News ni President-elect Noynoy Aquino kasunod ng pulong na yan sa Times Street, sinabi ni Aquino na inalok niya ng mga posisyon si Binay. Pero tinanggihan ng mga ito ng Vice President-elect. Hindi naman dinetalye ni Aquino kung ano-anong posisyon at kung kasama ba sa mga inalok niyang pagiging kalihim ng DILG na inaasam ni Binay. Sa inilabas sa mga official statement ng kampo ng Vice President-elect, sinabi nilang ayaw ni Binay na makabigat pa kay Aquino. Kaya nagpasya siyang hindi natatanggap ng anumang cabinet position. Pagtitiyak naman ni Binay, suportado niya pa rin si Aquino. Dapat lang naman. Binigay sa kanya yung DILG position. Kaya Ayun na yan. sa lahat, di ba? DLG or nothing, no? Oo. Pero lumutang din DPWH, diba? Talaga. Oo, medyo parang DILG or Alin ba mas juicy? May huling hirit naman si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa sambayan ng Pilipino. Narito po ang kanyang pag-goodbye matapos